Amen. Good morning po mga kapatid. Tingnan mo ang iyong katabi kung good ang morning. Yan, batiin mo na rin ang super blessed morning. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Okay. Maganda po bang gising? Mahalaga po yan. Kasi yan ang mag-uumpisa sa buong araw mo. Amen mga kapatid? And if you wake up that morning is good, then definitely you can claim that God is so good sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen. And indeed, God is so good because you are here. Nandito po kayo para unahin ang kanyang gawain at ang ating Panginoon. May pangako siya, di ba? Pag inuna natin si Lord, ano sabi? Idaragdag niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya i-claim mo na ang lahat ng iyong hinihiling ay binigay na ng Diyos na buhay. Shout amen! Hallelujah! Okay, so today we are on the second leg of our series with the series entitled Legacy of Commitment, as you see there. Pero bago po tayo magsimula ay I give you some few reminders. First, una po ay paki-silent ang mga cellphone natin sapagkat iniiwasan po natin ang distraction. Can you hear amen? Amen. And also next po, ayan, dapat po ay magsulat din tayo. Bakit po? Because that is a sign that you are a good student. Amen mga kapatid? Bright student of the Word of God. At syempre, pag nagsusulat tayo, nare-retain sa ating puso't isipan at sa ating mga notebook. Because we believe that the church is a school. And if you don't have a pen and notebook, you can use your camera phones. Yan, para mag-take a picture na rin po. Also, we have 2 services. So don't forget to invest and invite every Sunday, 8 a.m. and every Wednesday naman po. Anong oras ang Wednesday? 6 p.m. Salamat po sa mga nakaka-attend. Also, we have our online worship service. Naka-live po tayo today sa ating Facebook Live. At maya-maya po ay sa ating YouTube account na The Master Teacher BS. Kaya po, paki-share nyo na rin po ito, paki-like and subscribe para makatulong po tayo sa gawain ng ating Diyos. Can I hear amen? Amen. Total may cellphone ka naman, kaya gamitin na natin ito. Utilize it para po lalo pong mapagpala ang ating mga buhay through the Word of God. Can I hear amen? Amen. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Handa na po ba? Tingnan mo ang katabi mo. Handa na po ba? Wow, ready na. So kung handa na tayo, sabay-sabay tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala upo ng maayos. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sabihin sa katabi, say it every day. Para hindi si Pastor lang ang lagi nagsasabi, no? I am Macarius. I am Macarius. Kapatid, sapagkat pag dinideklara mo ito, may ginagawa at may ginawa na ang Diyos sa ating mga buhay. Can I hear amen? Amen. Okay, so let's begin and start with our lesson. Our topic for today is entitled Commitment to Serve. Sabi nga natin, commitment to serve. Yan. So ito daw po ay pagtatalaga ng iyong buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. And before we continue, i-discuss lang po natin ang ibig sabihin ng word na legacy. Sabi nga natin legacy. Ano po ba ang legacy para sa atin? Ako po sa madaling paliwanag ay natutunan ko po ito habang naglilinis ako ng aming sasakyan, si Kopiko. Kasi si Kopiko black po siya eh. So, nung naglilinis ako, sabi ko, bakit ko ba ginagalingan ang mga ginagawa ko? Nililinis ko siya ng maayos, tapos pag naglilingkod ako, binibigay ko ang todo sa ating Panginoon. Kahit na alam ko naman sa puso't isip ko na lahat ng mayroon ako, ay iiwan ko rin naman. Tama ba mga kapatid? Kayo ba ganun ang inisip nyo? Ibahay nyo, yung ipon nyo, lahat ng mga ari-arian nyo, iiwan nyo rin naman yan. Tama ba mga kapatid? Ang tawag doon, legacy. Sabi nga natin, bakit mo ginagalingan? Kasi yun ang iiwan mo, yun ang ipapasa mo pag wala ka na sa mundong ito. Can you hear amen? Alam mo naman sa sarili mo, if you did your best, you give your very best. Kaya pag binigay mo ang the best mo sa Diyos at paglilingkod sa kapwa mo, wala kang dapat ikahiya, wala kang dapat pagsisihan. Tama mga kapatid? How about you? Ano po ang ipapasa ninyo sa mga tao pag wala ka na?
Meron po ba mga kapatid? Anong legacy ang meron ka? So what is your legacy? How do you want to be remembered? Paano mo gustong maalala ka ng mga tao? Maalala ka ba nilang masipag, mabait, o madamot, or whatsoever? So, mas maganda na maalala ka na ikaw ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Can I amen? Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me? Amen. Now, punta naman natin yung word na commitment. Sabi nga natin commitment. Yan, binigay ko na ito sa inyo noong nakaraan. It is synonymous to promise, pledge, vow, obligation, or assurance. So, a commitment is a promise or obligation to do something or a responsibility. Ibig sabihin, kahit ayaw mong gawin, dahil nag-commit ka na, committed ka na, so gagawin mo pa rin ito because you are responsible. Can I hear amen? It involves dedicating yourself to a person or a cause. When you make a commitment, it builds hope. When you keep your commitment, it builds trust. Honoring your word enhances your reputation. Siyempre, pag nangako ka, ako, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. So, pag sinabi mo yon, then you can enhance your reputation. Kapag committed ka, mapagkakatiwalaan ka na. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya yung mga kabataan, huwag mo na kayong magkukomit kung hindi naman kayo kaya pang pagkatiwalaan. Can you hear amen? Mag-aral mo ng mabuti. Are you with me mga kapatid? So last time, nasagot na po natin ang tanong na ito, who should we submit and when? No? Kanino ba tayo magsasubmit at kailan? Natutunan nyo na po ba ito last week? Amen? Bakit natin dapat matutunan? Kasi hindi natural sa tao ang magpasubmit. Tama ba mga kapatid? Natural ba sa inyo ang magpasakop? Hello? Tama o tama? Natural ba o hindi? Hindi. No? It is an awful word for many. Pag sinabing awful, it means bad or unpleasant. It starts when you're still in diapers, nung baby ka pa, at hanggang ngayon na lumalaki ka na, ikaw ay naging teenager na, ikaw ay nagkaroon na ng trabaho, still, you don't want to submit to your parents' authority, at maging pag nagwo-work ka na, ayaw mo magpasubmit sa iyong boss, at sa government, or even in our church leaders. No? So, ano po bang dapat nating gawin at ano ang purpose ng ating pong pagsasubmit? Next po, the purpose of submission is, what is that? To follow the examples of Christ. Very plain and simple. Yun lang naman po yun. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon nga na napakataas ay nagpakumbaba at nagsubmit, kaya dapat tayo rin ay nagsasubmit sa ating mga nakakataas sa atin. Can you hear amen? Amen. So, ang key verse natin last time ay mababasa sa 1 Peter chapter 2, 13 to 20, and this verse talks about submission to authority. Ito po ay ang pagpapasakop sa nakakataas. Kayo na lang po ulit ang magbasa kasi medyo mahaba po iyan. Amen po mga kapatid. But to summarize, let me give you again the gist of the lesson. Next, there are three, ito po yun kasi na nag-brown out eh. There are three channels of authority. Number 1 is the government. Number 2 is the church. And number 3 is home. No? Pero yung tatlong ito, all these three are under God's authority or rule. Amen mga kapatid? So, ang Diyos ay mas mataas sa gobyerno, ang Diyos ay mas mataas sa church, ang Diyos ay mas mataas sa ating tahanan. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya kung may problema man kayo at ang Diyos nang nagsalita, shut up na. Finish na kasi nagsalita na ang Diyos. Are you with me mga kapatid? So, papatunayan ko sa inyo na mas mataas ang Diyos sa government, sa church at sa home, sapagkat ang isang presidente kapag nanunumpa siya, saan niya pinapatong ang kanyang kamay? Sa Bible. Can you hear amen? At pag tayo po'y kinakasal, no? Ang mga kinakasal, ano pong binibigay sa kanila? Bible din. Amen mga kapatid? Para maging gabay ng mag-asawa. In short, the highest authority is God and God alone. Do you believe that mga kapatid? Clear po ba mga kapatid? Kasi pag hindi mo ito in-acknowledge na ang Diyos ay mas mataas sa gobyerno, mas mataas sa church, at mas mataas sa bahay natin o tahanan, mahirapan ka. Sabi sa katabi, mahirapan ka. Para kang bumabangga sa pader palagi. Pabalik-balik ka lang at ikaw ang nasasaktan. Can you hear amen? Amen po ba?
Amen. Kaya dapat alam mo, Lord, ikaw palang mas mataas. There is a God and there are lesser authorities beyond that. Can you hear amen? Amen. Now, inutusan tayong mag-submit sa government at sa mga opisyal ng ating bansa at inutusan din tayong sumunod sa ating mga church leaders. Tama mga kapatid? Amen po ba? Ganito po kasi yon. Dahil, di ba, merong iba, magaling tayong sumunod sa ating mga bossing sa gobyerno. Tama? At sa ating mga kumpanya, sa mga boss natin sa opisina. Now, gusto din ng Diyos na ikaw ay maging masunurin at nagpapasako pagdating po sa ating simbahan. Can you amen? Amen po mga kapatid. Dahil ito talaga ang masasabi natin na tunay na pagsunod. Sabi nga natin, tunay na pagsunod. At tunay na paglilingkod. Tama mga kapatid? Why? Bakit nga po ba? Kasi sumusunod ka, naglilingkod ka kahit walang sahod. Ulitin ko, dahil naglilingkod ka, sumusunod ka na walang sahod. No string attached. Ang motivation mo lang, mahal ko kasi ang Diyos, kaya sinusunod ko kayo. Kinari amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kasi tayo, di ba, minsan napipilitan lang tayong pumasok ng trabaho, sumunod sa ating mga boss kasi may bayad. Can I hear amen? Amen. Now, anong sabi ng Biblia sa pagsunod sa ating mga leaders? Hebrews 13:17. I hope na favorite verse mo ito. Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Mananagot sila sa Diyos. Obey them so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you. No? Amen mga kapatid? Pag ang inyong pastor ay malungkutin, ang mga leaders nyo ay laging malungkutin, hindi ito magiging pakinabang, not of your advantage, maging sa loob ng ating church. Can I hear amen? So, sino man ang ilagay dito ng Diyos sa ating ministries, sa workman o sa government, bata man siya o matanda, sabihin sa katabi, sundin natin. Amen. Isa pa po sa masasabi natin na life and death situation ay ang authority sa home or bahay. At ang tawag natin doon ay, next, pagpapasakop sa mag-asawa. Tinanong ko na nakaraan, who will submit? Sino ang magpapasakop? Ang husband ba or ang wife? Tama naman kayo, a wife. Amen mga kapatid? Sapagkat itong nakasulat sa Biblia. Basahin natin. Ephesians 5:22-25. No? You wives will submit to your husband as you do to the Lord, for a husband is the what? Head of his wife. As Christ is the head of his body. No? Mataas si Kristo kaysa sa church, the body of Christ. The church, look at that. He gave his life to be her Savior. So, ibig sabihin, si Mr. hindi under sa saya ni Mrs. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? But this is in the context of Christian home. Sabi mo nga, Christian home. Kaya pag hindi parehong Christian ang mag-asawa, this won't apply. No? Hindi ito mag-a-apply sa inyo. Definitely not. Verse 24, as the church submits to Christ, so you wives must submit to your husbands in, saan daw? In everything, sa lahat ng bagay. 25, and you husband, ito naman ang gagawin ng mga asawang lalaki, must love your wives with the same love. What is that love? Agape, unconditional love. Same love Christ showed the church. He gave up His life for her. No? So napakalinaw. Bakit nagpapasakop ang babae sa lalaki? Bakit minamahal ng lalaki ang kanyang asawang babae? Dahil si Kristo ay mas mataas sa kanila. Can you hear amen? Kung hindi lang kay Lord, nako, wag na lang. Tama ba mga kapatid? Pero salamat sapagkat mas mataas ang ating Diyos na buhay. Let me show you the picture. Next po. So sabi ko kanina, ito'y applicable lamang sa mag-asawang Christian na. Ibig sabihin, may Kristo si Mrs., may Kristo si Mr., both side may Kristo. Both are Christian. Sabi sa katabi, both side Christian. Maliwanag po yun mga kapatid? Or else, masisira ang design ng Diyos sa mag-asawa. Tama ba mga kapatid? Amen mga kapatid? Sino ang dapat sundin? Si Mr.
Sino ang magpapasakop? Si Mrs. Pag nabaliktad ang design, masisira ang disenyo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. But I don't know, pero habang nagiging tumatagal po ang ating pong panahon, nakikita ko po na ang ilang mga Christian parents ay nagiging lenient or tolerant sa mga anak po nila. Anong ibig sabihin? Yung iba po ay payag na sila na makapag-asawa kahit hindi Christian ang mapapangasawa ng anak nila. Can you hear amen? Bakit naman eka? Kasi yung iba alam nila na secure na eka ang future ng anak natin. Amen mga kapatid? Meaning kahit hindi Christian, basta mayaman ang mapapangasawa, sabi ng iba, okay na yan eka. Tama ba mga kapatid? Tama ba mga kapatid? At sabi pa ng iba, magiging Christian din yan kalaunan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi nga naman, sa Christian, wala pong, pag Christian ang pinili mo, wala nang ang pera, wala pang trabaho, well, hindi dapat natin piliin yun sapagkat ang future niyan medyo saliwa at hindi maganda. Can you hear amen? Kumpara sa mayroon na. Now, ang tanong ay ito, bakit? Hindi ba nauubos ang pera? Nauubos po ba? Lagi bang malakas ang kalabaw? Sabi ng mga matatanda. Lagi bang malakas ang mga kalabaw natin? Hindi rin. Now, ang pera lang ba nagpapasaya sa tao? Sagutin niyo po ako. How about your good health? Masaya ba kayo pag kayo malusog? Tingnan mo yung iba nagsisilusugan. Tingnan mo ang iyong katabi. Diba? So, payapang isip. Masaya po ba yun mga kapatid? Yung makadiyos ang iyong napangasawa, madasalin. Mga kapatid? Yung iba nga pag nakita yung asawa mo na barumbado, tapos yung nagdadasal na, yung iba naiiyak pa eh. Tama ba mga kapatid? So, hindi lang pala pera ang pangangailangan. Are you with me mga kapatid? Kaya ang suggestion ng Bible ay sa mga single ladies, taas ang kamay mga single ladies, yan, at mga parents na mga may anak pa, ang hanapin natin ay ang kagaya ni Joseph the Dreamer. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi hindi siya kagad mayaman. Oo. At hindi mataas kagad ang kanyang posisyon sa lipunan, pero bukod sa pogi na si Joseph the Dreamer, meron siyang Diyos at tapat siya sa kanyang Diyos. Ibig sabihin siya ay Christian. Can you hear amen? So what happened to him? What happened to his loyalty sa kanyang Diyos? Pinilitan ng Diyos ng more and more blessing ang kanyang katapatan at paglilingkod sa Panginoon. Pinayaman siya ng Diyos, pinatanyag siya ng Diyos. Bakit? Because the Lord was with Joseph. Can you hear amen? Basahin natin. Genesis 39 verse 2 to 4. Are you with me mga kapatid? Okay, let's see this. The Lord was with Joseph and made him what? Successful. He lived in the house of the Egyptian master. No, gumanda ang kanyang bahay. Who saw that the Lord was with Joseph and had made him successful in everything he did. Verse 4. Potiphar was pleased with him and made him his personal servant. Ibig sabihin, paborito or may favor. No? Nakita niyo po yun. So, he put him in charge of his house and everything he owned. So what happened to Joseph? Na-promote siya. Tama mga kapatid? Naging OIC siya, officer in charge. Naging successful si Joseph. Bakit? Not because of what he have, but because of who he have in his life. Sino mo bang meron siya? The Lord was with Joseph on his side. Can you hear amen? Palapakan nga po natin ating Diyos na buhay. So, hanapin nyo yung may Lord, may Kristo sa kanyang puso. Can you hear amen? Why? Sabihin sa katabi, why? Kasi kapag Christian ang isa, pag hindi Christian ang isa, kapag unti-unti nang nawawala ang pera, ang kayamanan, ang mga alahas, nauubos na yung mga savings sa bangko, nauubos na rin yung mga sweetness sa kanilang katawan at sa isa't isa, ano po ang nangyayari kasunod? Nawawala na rin ang submission, nawawala na rin ang love sa mag-asawa. Can you hear amen? Andiyan po yung mga kapatid. Amen. Example, yung binigay ko na nakaraan. Yung isang misis ay Christian, pupunta sa Bible study. Ang sabi ng mister, hindi ka pwedeng pumunta sa Bible study. Nagalit ang mister at nagbanta. Pag pumunta ka ron, babariling kita.
Pero dahil alam naman ni Mrs. na tama ang kanyang gagawin, sabi niya ay ganito, sige, pag pinutok mo yan, alam niyo na, di ba? Saan siya pupunta? Sa langit. Pag hindi mo pinutok yan, pupunta ako sa Bible study. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Pero let me just clear that out. Pero syempre, baka naman marami pong mga mag-asawa ang nag-aaway ngayon dahil sa sinabi ko na iyon. So, mga misis, taas ang kamay ng mga misis. Yan. Make sure na nakapagsaing ka na. Nakapagluto ka na. Nakapaglinis ka ng bahay bago ka naman pumunta sa Bible study o sa church. Can I hear amen? Tama ba mga kapatid? Busugin mo muna si mister. Busugin mo muna yung mga nasa bahay niyo para payagan ka na pumunta sa gawain ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Kasi yung iba, nagpupumilit. Wala ka pang ang luto, wag kang saing eh. Sabi, hindi, basta mag-church ako. Kaya pala hindi pinapayagan. Are you with me mga kapatid? Okay. So, next naman, sa mga anak. Next po, look at the picture. Ang mga anak ay nagpapasakop kay Kristo, sa kanilang tatay, the husband, and the wife sa kanilang nanay. Nasaan ang mga anak? Nasa ilalim. Can I hear amen? Taas ang kamay ng mga anak. Mga kabataan, mga cute. No? Hindi namin ini-encourage na sumuway kayo sa inyong mga magulang. Christian man o hindi. Narinig niyo po yun mga kapatid? Sabihin sa katabing, mga anak, sumunod sa magulang. Sumunod sa magulang. Why? Because you still have your life ahead of you. Mahaba pa ang tatakbuhin ng inyong mga buhay. Ang dapat pa rin inyong gawin ay sumunod sa inyong mga magulang. Tama ba mga kapatid? At ngayon, may pinagawa sa inyo ang inyong mga magulang, sila ang mananagot sa Diyos because you are under their authority. Nakuha niyo po yung mga kapatid? Hindi ka pinatin ng church. Sabi, huwag ka munang umaten. No? Ang Diyos silang mananagot sa Diyos pag sila ay kinuha na ng Diyos. Can I hear amen? So in short, sumunod muna sa magulang dahil wala ka pa namang kakayanan. Sabihin sa katabi, wala ka pa namang kakayanan. Bata ka pa naman. Tama mga kapatid? Tama po ba? Hintayin mo muna na makagraduate ka, tapos makapagtrabaho ka, tiyak niyan, hindi ka napipigilan. Tama mga kapatid? Malinaw po po mga kapatid? Amen. Now, habang ikaw ay nasa bahay, sa mga anak, estudyante, dapat lalo kang magpakabait. Tama ba? Dapat wag kang pasaway. Dapat wag matigas ang iyong ulo. Dapat maging masunurin. Sabi sa katabi, maging masunurin. Mag-aral mabuti at gumawa ng gawaing bahay. Pumalakpak ang naniniwala. Gagawa ng gawaing bahay. Gumawa ng gawaing bahay bago pumunta sa church. Can I hear amen? Anong ibig sabihin, pastor? Magluto ka muna, magsaing ka, maglinis ka, maglaba ka ng kaunti. Who knows? Baka pag ikaw ay masipag at mabait sa iyong bahay, papayagan ka talaga at hindi magagalit ang iyong parents pag pumunta ka sa church. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Do you get that? Amen. Sabi na po, grabe ah. Are you with me? Kasi nililinaw ko dahil nung nakaraan sinabi ko nga ito, baka sabi ko baka nagkakagulo na yung mga bahay nila. Kasi mas tinusunod nila ang ating Panginoon. Well, that will be very clear for us na dapat ay naging maayos ang lahat kapag nagpapasakop tayo sa Diyos, nagpapakasakop tayo sa ating mga magulang. Can you hear amen mga kapatid? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? And however, why we Christians choose to submit to Christ, bakit tayo nagpapasakop kay Kristo? Because, look at that, Jesus is the final authority. He has the highest authority over all. Can I hear amen? After all, pag si Jesus ang iyong sununod, lahat ng bagay ay magiging maayos. Are you with me? Matthew 28 verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority, all power in heaven and on earth has been given to me. Amen po mga kapatid. Kaya kahit po minsan, mahirap tayong sumunod sa government, mahirap tayong sumunod sa church natin, sa pastors natin, sa mga magulang natin, we choose to submit, we choose to obey to them. Why? Kasi ang sinusunod natin ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay. Bakit natin sila sinusunod? Next, for the Lord's sake. No? Alang-alang kanino? Sa Diyos.
bahala na ang Diyos sa kanya. Is it biblical? Yes. Amen mga kapatid? So, one of the important learning as well is, next po, know your place. Sabihin mo nga, know your place. Sa Tagalog, lumugar ka. Amen mga kapatid? Lumagay ka sa tamang pwesto mo. At pag alam mo na ikaw ay anak, susunod sa magulang, ikaw ay magulang, susunod ka sa Diyos, magiging maayos ang lahat. Amen mga kapatid? So you should know your place in your society, in your church, in the lives of people. Baka naman nagpapanggap ka, akala mo ganito ka, yung pala sa tingin nila sa'yo ay ganito lang. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. So, know your place. Question is, may nakakataas pa ba sa Diyos? May mas mataas pa ba sa Diyos? Wala na. May kilala ba kayo? Wala rin. Amen mga kapatid? So, ang Diyos nga, gusto niya na maging maayos ang lahat sa gobyerno, sa iglesia, at sa iyong tahanan. How much more dapat tayo gusto rin natin ang kaayusan? Can you hear amen? 1 Corinthians 14:33, for God is not God of disorder, kaguluhan, but of peace, as in all congregation of saints. So, sa church din po, dapat may kaayusan. Can you hear amen? Last time, we answered the question, the last question, when, kailan, should we not submit to authority? No? Kailan naman tayo hindi susunod sa mga nakakataas sa atin, sa lesser authority, what I'm talking about. Anong sagot natin? When an authority figure requires us to sin. Sa Tagalog, pag pinapagawa ka na ng kasalanan, pinapapatay ka, pinagnanakaw ka, labag na sa salita ng Diyos, sa 10 utos ng Diyos, do not submit. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Mas maiging sundin mo na ang Diyos kaysa sundin mo ang tao. Are you with me? Amen. So, iiwan na po natin yon. Ikaw ba, kapatid, meron ka bang problema or difficulty? Hirap ka bang mag-submit sa kung kanino? Meron po ba, kapatid? Anong challenge natin last time? Everybody, next. Submit to all authorities as for the Lord. Mahirap sa'yo? Gawin mo na lang, alang-alang sa Diyos na buhay. Now, let's continue on the second awful word to many people, including us Christian. Yung una, ayaw natin ng magpasubmit. Ano yung ikalawang awful word? Serve or service. Sa Tagalog ay paglilingkod. Because our topic today is commitment to serve. Ang ganda ng line-up natin. No? Ako'y maglilingkod. Kay Jesus susunod, sa Diyos ay hindi tatalikod. Amen po mga kapatid? Because that is the design na ginawa sa atin ng Diyos na buhay. One of the purpose, kaya po tayo naging Christian, ay dahil tinatawag tayo ng Diyos for ministry. Do you believe that mga kapatid? Amen po ba? Tinawag ka for service. Now, kung matagal ka ng Christian, matagal ka na nagsisimba dito at wala ka pa rin ginagawa, wala ka pa rin ministry, then you need to check your spirit. Sabihin sa katabi, check your spirit. Na-born again ka nga ba o hindi pa? Amen mga kapatid? Bakit po? Sapagat sabi ni Pastor Gani, next po, ang totoong ligtas ay ano? Do you believe that? Do you agree with me? Dapat makita mo sa purpose ng buhay mo na ikaw ay naligtas ng Diyos. Bakit? Pag alam mong naligtas ka, maglilingkod ka sa Diyos na buhay. Can I hear amen? And it starts when you start, next po, accepting your assignment. Amen mga kapatid? Tandaan nyo po ito. Walang mangyayaring paglilingkod. Walang service na mangyayari sa ministry kung hindi mo tatanggapin ang iyong responsibility, ang iyong duty na binibigay sa iyo ng Diyos. Amen mga kapatid? Ipinagkatiwala ba sa iyo ng Diyos ang mga upuan na yan? Na kapag katapos ng gawain, dapat lahat ito isasalansan ko, Lord. Ang mga plato, ipinagkatiwala ba sa iyo ng Diyos? Ang mga batang maliliit, ipinagkatiwala ba sa iyo ng Diyos? Ang worship team ay ipinagkatiwala ba sa iyo ng Diyos? Ang mga nasa technical, ipinagkatiwala ba sa iyo ng Diyos? Well, walang mangyayari na paglilingkod not unless you accept your assignment. Can I hear amen? And you need to have the commitment to serve. Are you with me mga kapatid?
Amen. Next po, look at this picture. Ito po ang unang mga tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Pasensya na kayo, retro lang tayo. This is together with Pastor Nick, no? Siya po ang dating president natin. No? Look at the picture. Ito po yung unang set ng mga leaders sa ating church. Yung iba po nawala na, yung iba ay napunta na sa ibang lugar, pero karamihan po nung nasa picture natin, naririto pa rin. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Patuloy pa rin sila na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen ang patid? At dumarami pa po ang gustong mag-serve sa ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, dahil marami ang gustong maglingkod, buhay talaga ang Diyos natin sa lugar na ito. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you still with me mga patid? O, sana ikaw ay dumagdag sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Amen mga patid? Amen. 1 Corinthians 3:5-6. We are simply God's servants. Each one of us does the work which the Lord gave him to do. Si Pablo, Paul, planted the seed, Apollos watered the plants, but it was, look at that, but it was God who made the plant grow. Ibig sabihin, bawat isa sa atin may dapat gawin. Tama ba mga kapatid? Ikaw ba'y tinawag na magtanim? Ikaw ba'y tinawag na tagadilig? Amen mga kapatid? Pero sino ang nagpapalago? Ang importante, ang Diyos ang nagpapalago sa lahat ng ating ginagawa. Dahil minsan pumapalya ka sa pagtatanim, pumapalya ka sa pagdidilig, pero nandiyan pa rin ang Diyos, pinapalago niya ang gawain ng Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Panginoon. Now, the question is, tatanggapin mo ba yung alok, yung task, yung trabaho na pinapagawa ng Diyos sa iyo? Kaya mo bang tanggapin mga kapatid? Ngayon ang unang tanong ay ito. Kung gusto mong tanggapin ang trabaho na yan, sagutin mo sa iyong sarili, saan ba ako magaling? Sige, tanongin mo sa iyong sarili, saan ba ako magaling? Magaling ka bang maghugas ng plato? Magaling ka bang maglaba ng kurtina? Magaling ka bang magwalis-walis? Or you are a talker? Teacher ka pala. I-chismis mo si Lord. Amen na kapatid? Or magaling ka na mag-invite. No? Magaling ka sa technical. Magaling ka sa computer, sa instrument. Pag nasagot mo kung saan ka magaling, then you can accept. Amen na kapatid? Yung ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ngayon, tanungin mo ulit sa sarili mo, self, saan tayo magaling? Saan ka magaling? Nasagot mo na mga kapatid? Amen. Now, kung ikaw ang tatanungin, sabi mo, tsaka na, busy akong tao. Pero pag si Lord ang tinanong, ito ang sagot niya. Next, si Lord Jesus. Sabi niya, John 17:4, I glorified you on earth by completing down to the last detail what you have assigned me to do. Ang kausap niya ay ang Ama. So, ang Panginoong Hesus, no, buong pagsunod ng ginawa, yung pinapagawa sa kanya ng Ama, at hindi siya tumigil. Tinapos niya ito. John 19:30. Ano sabi ni Jesus? It is finished. No? Tinapos niya ito at pagkatapos ay nawalan siya at nalagutan ng hininga. You see that mga kapatid? Si Kristo nung naglingkod, tinanggap niya ang pagkatawag at nung siya'y tumanggap ng pagkatawag niya, tinapos niya ang kanyang paglilingkod hanggang dulo. Ano ang dulo? Hanggang kamatayan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Bakit niya ginawa yon? Para maligtas ka at maligtas ako at maligtas ang maraming tao at mga mahal mo sa buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, the question is this. Kaya mo bang maglingkod at ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Kaya ba? Kahit umulan, kahit napaka-araw, kahit walang pamasahe, kahit walang pangmerienda, baka katulad lang kayo ni Pedro. Sabi ni Pedro, Lord, kung sino man ang mang-api sa'yo, dadaan sa aking bangkay. Pero nakita na natin ang istorya, 3 beses pa niyang itinatwa ang Panginoon. Are you with me, kapatid? Amen. So, you were put on earth to contribute, not just to consume resources. You can make a contribution. You weren't created just to eat, breathe, and take up space. Kagaya po ng mga puno. Di ba yung mga puno? Sila po yung nagbibigay ng lilim, nagbibigay ng sanga, nagbibigay ng mga prutas.
may ambag sila dito sa mundong ito. Ikaw pa kaya na tao? Are you with me mga kapatid? Ano ang iyong ambag dito sa mundo? Amen po mga kapatid? Ano ang iyong ambag sa gawain ng ating Diyos na buhay? Meron po ba mga kapatid? Meron po ba? Meron. Now, let's answer this question and I'll give you 4 pointers on why am I shaped to serve in God's ministry. Sabihin nga natin, shape. Yan. Ibig sabihin po nito ay hinulma, dinisenyo, pinorma, nilikha o ginawa para sa paglilingkod sa Panginoon. Naniniwala ka bang ginawa ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Amen mga kapatid? Hindi lang para umupo Sabi sa katabi, hindi lang para umupo. Do you believe that mga kapatid? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Alright. So let's begin. Upo ng maayos. Anong unang dahilan? Because you were what? Created to serve God. Dapat maunawa mo ito. Hindi ka pinanganak para magtrabaho lang. Ipinanganak ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Hindi ka pinanganak para mag-aral lang, magpakatalino. Hindi po. Pinanganak ka ng Diyos para maglingkod at gamitin ang iyong talino sa Panginoon. Can you hear amen? Ephesians 2:10, letter B. God has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. No? Nakita niyo po yon? Nilikha ka ng Diyos para gumawa ng mabuti. Good deeds. Ito ang kanyang plano na matagal na. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Matthew 25 verse 40 sa NIV. The King, sino yun? The Lord will reply, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, look at that. You did for me. You did for me, says the Lord. Can you hear amen? Ano man ang ginawa mo na paglilingkod sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid, ito'y ginawa mo para kanino? Sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Pero hindi yan vice versa ha. Kasi yung iba, pag naglingkod ka sa tao, di ba yung mga tao minsan ay matitigas ang ulo, pasaway, ayaw sumunod, paglilingkuran mo pa ba? Bahala kayo sa buhay nyo. Tama mga kapatid? So hindi vice versa yon. Kaya minsan, kahit ng pasaway, matigas ang ulo ng mga tao, naglilingkod ka pa rin, ito'y dahil ang motivation mo ay ang Diyos na buhay. Can you hear amen? So ibig sabihin, hindi ka talaga naglingkod sa mga tao na yan. Ang inisip mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo, kaya nagagawa ko rin na maglingkod kahit mahirap ang paglilingkod sa ministry. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. It is all because of God and God alone. Do you agree with that? Or else, pag naglilingkod kayo dahil kay pastor, abang ginagawang panakot si pastor, ayan na si pastor, yari ka kay pastor. Tama mga kapatid? Pag hindi nakatin, hindi mo lang kung saan itatago ang mukha pag nagkasalubong. Hindi kayo sa akin naglilingkod mga kapatid. Tayo ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Can you relate with that? Okay. Colossians 3:23-24. Sulat nyo ito. Whatever you do, work at it with all your heart. Trabahuin mo ito, may kasamang puso. As though you were working, kanino? For the Lord and not for people. Maliwanag yun mga kapatid? Para kay Lord, hindi para sa katabi mo. Hindi para kay pastor. Hindi para kay sister or brother. 24. Remember that the Lord will give you as a reward what He has kept for His people. Next line. For Christ is the real master you serve. Nabasa niyo mga kapatid? Ang master natin dito ay ang master natin na hindi nakikita. Ang manager natin na hindi nakikita. Ito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya sabi na iba, late na ba ako? Hindi naman nakita ni pastor eh. Nakita ni Lord. Tama mga kapatid? O tithes and offering na, grace giving na. Hindi mo na ako magbibigay. Hindi naman alam ni pastor eh. Nakita ni Lord. Pinagpala ka, hindi ka nagbibigay. Tama mga kapatid? Why? Because Christ is the real master you serve. If not, mapapagod ka. Matatakot ka palagi. Para kang kriminal. Tama ba mga kapatid? Buti na lamang po,
totoo ang ating paglilingkod at ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Pumalakpak po ang lahat ng naglilingkod kay Jesus. Are you still with me, mga kapatid? Ephesians 6:7. One more. Look at this. Serve. What is that? Eagerly. As if you were serving your heavenly Father, Master, and not merely serving human masters. Amen na, kapatid? Are you eager? Pag sinabi, wag mo na tayong umaten. Bakit? Manood tayo ng sine. Oh, no. I need to serve God eagerly. Amen na, kapatid? Gustong-gusto ko mag-church Mamaya na yan. Tama ba, mga kapatid? Kasi inuuna mo as if you are serving the heavenly master, hindi ang mga tao sa mundong ibabaw. Are you with me, mga kapatid? And if you do that, then you are already accepting your special assignment. Hindi ka nilikha na parang ipis lang. Nakakita ka ng ipis? Ipis! Psh! Patay. Tama, kapatid? Ikaw ay pinanganak para maglingkod at magbigay ng gloria at papuri sa iyong buhay para sa ating Diyos na buhay. Ito'y walang iba kundi ang paglilingkod natin sa Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Sino siya? Ang ating Panginoong Yesus. Sino po siya? Ang ating Panginoong Yesus. Are you with me, mga kapatid? Amen. Are we clear with that? Amen. May halaga ang iyong buhay. Next, number 2. Because, anong dahilan? You were saved to serve God. Maliwanag ba yun, mga kapatid? Ikaw ay niligtas para maglingkod sa ating Diyos na buhay. 2 Timothy chapter 1 verse 9. It is He who saved us and chose us for His holy work, not because we deserve it, but because that was His plan. Ang ganda, no? Ito yung kanyang plano. Iniligtas kanya, no? Bakit? For His holy work. Amen, mga kapatid? Para sa kanyang banal na gawain. Naniniwala po ba kayo ng gawain ito ay banal? Amen, mga kapatid? You're not saved by service, but you are saved for service. Hindi ka naligtas dahil naglilingkod ka, naligtas ka, kaya ka naglilingkod. Mas maganda yon. Tama, mga kapatid? Kasi mapapagod ka pag dahil mabait ka ba? Hindi na. O hindi ka ligtas. You don't do that. Can I hear amen? Ikaw ay ligtas na, kaya ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, paano mo malalaman na ligtas nga ang isang tao? Madali lamang po. Next po, sabi po rito, a saved heart is the one that wants to serve. Sa Tagalog, ang isang ligtas na tao sa kanyang puso ay makikita mo ang kanyang puso ay gustong maglingkod sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po, mga kapatid. Ngayon, pag wala sa puso mo ang maglingkod sa iyong kapwa, wala sa puso mo ang maglingkod sa ating Diyos na buhay, then dapat itanong mo, si Kristo ba talaga ay nasa puso ko? Si Kristo ba talaga ay sinusunod ko sa aking buhay? Amen, mga kapatid? Ano yung kanta kanina? Kailan pa ibibigay ang iyong buhay at lakas? Kailan pa, mga kapatid? Pag patay ka na, wala nang chance. Pag mahina ka na, hindi ka na makakahayo. Hindi ka na makakapaglingkod. Can you hear amen? Kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Ngayon na. Sabihin sa katabi, ngayon na. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Why? Totoo bang naligtas ka? Ikaw ba'y naligtas ng Panginoon? Ikaw ba'y niligtas ng Diyos sa apoy ng impyerno? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwalang niligtas siya ng Diyos sa apoy ng impyerno. Can you hear amen? So if you believe that, Lord, kahit pumikit ang mata ko ngayon, magpantay ang aking paa, langit ang punta ko. Ano naman ang isusukli natin sa Diyos? Paglilingkod sa Kanya. Are you with me, kapatid? Amen. Ganito po ang nangyari sa biyenan ni Pedro. Nagkasakit po siya at halos ikamatay na po niya. Matthew 8 verse 14 to 15. Look at this. When Jesus went to Peter's house, he saw that Peter's mother-in-law was sick in bed with a fever. No, may sakit yung biyenan ni Pedro. 15, Jesus touched her hand and the fever left her. Then she stood up and began, look at that. She stood up, tumayo siya, and began to serve Jesus.
You see that, mga kapatid? Amen po, mga kapatid. Ganito ang attitude ng taong totoong naligtas sa bingit ng kamatayan at sakit, karamdaman. Look at the attitude. Anong ginawa niya? She stood up. Bumangon na siya at naglingkod sa ating Panginoong Jesus. Can I hear amen? Amen po, mga kapatid. Tumayo siya. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na hindi siya makapaglingkod sa Panginoon gamit ang bagong kalusugan na binigay din naman sa kanya ng Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Amen, mga kapatid? Napagaling ba siya ng Diyos? Amen. Ikaw, tatanungin ko po kayo, may sakit ka ba na gusto mong gumaling? Meron ka bang nararamdaman na hindi maganda sa iyong katawan at gusto mong gumaling? Now, ang tanong ay ito, pag gumaling ka, anong ibabalik mo sa Diyos? Pera ba? Regalo ba? Anong yung ibabalik sa Panginoon? Kagaya ng binan ni Pedro, siya'y tumayo at naglingkod sa ating Diyos na buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me, kapatid? Now, kung ikaw ay may sakit karamdaman, no? Sabi mo, Lord, pagalingin mo ako sa sakit at karamdaman ko. Pero nung gumaling ka, sisirain mo rin pala yung katawan mo, inom ka ng inom ulit, puro masasamang bisyo pa rin, eto sasabihin ko, baka hindi pagbigyan ng Lord na ikaw ay gumaling sa susunod. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. Pero kung ikaw ay naging malusog na, gumaling ka na, at tumutulong ka doon sa mga ibang may sakit, kasi alam mong pakiramdam na may sakit, brothers and sisters, ibig sabihin nun, totoo na ikaw ay naligtas at naglilingkod ka na ngayon sa ating Panginoon. Kahit may sakit ka noon, ngayon ay pinalakas ka, dahil ang kalakasan na yan ay ibinabalik mo naman sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Kung meron kang pagpapala, sino nagpe-pray sa inyo? Lord, pagpalain mo ako. Lord, i-promote mo ako. Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Bigyan mo ako ng blessing ngayon, Lord. Nung binigay ng Diyos, binibigay mo ba ang pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos? Hello? Tumutulong ka ba sa iyong kapwa? Sinishare mo ba ang blessing mo? Because we are saved to serve. Amen, mga kapatid? Not just to sit around and wait for heaven. Tama ba, mga kapatid? Tama ba, mga kapatid? Hindi ka lang nandyan para umupo at hintayin na dumating ang langit. Hindi po. Naisip niyo po ba ganito? Di ba niligtas na tayo ng Panginoon? Tama ba, mga kapatid? Ligtas na po ba tayo? Taas ang kamay ng mga ligtas na. Baka hindi sure eh. Ba't tayo naligtas? Dahil kay tinanggap natin. Tama, mga kapatid? Isipin niyo ito. Nung naligtas kayo, bakit hindi pa kayo kinukuha ni Lord? Tama, mga kapatid? Bakit po? Kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maglingkod para sa Kanya at umani ng korona pagdating natin sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? May mission ka pa na dapat gawin para sa Panginoon. May mission ka pa na dapat gawin para sa church at sa iyong kapwa sa mundong ito. Can I hear amen? You are saved to serve the Lord. Are you with me, mga kapatid? Amen. Are you learning so far? Okay. Next, number 3. Anong pangatlong dahilan? Because you are what? Called to serve God. No? Tinawag ka. Sabihin sa katabi, tinawag ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Tama, mga kapatid? Pag sinabi kasing tinawag, si pastor yan. Hindi po. Hindi lang si pastor, hindi lang mga missionaries, hindi lang mga care leaders. Lahat tayo na mga anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Do you agree with that? O sige, kami na lang ang lagi magsaserve. Kayo, paano naman kayo? No? Dapat lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Romans chapter 8 verse 30 sa The Message. Sabi po rito, after God made that decision of what His children should be like, He followed it up by, look at that, calling people by name. No? And after He called them by name, He set them on a solid basis with Himself. And then, after getting them established, He stayed with them to the end, gloriously completing what He had begun. No? Napakalinaw niyan. Ikaw ay tinawag sa pangalan. Tama, mga kapatid? Hindi ka sinutsutan. Shh! Lingkod na.
what is the importance of that? Gani, isagani versosa. Halika't maglingkod ka. Anong kahalagahan na tinawag ka sa pangalan? Ano po? Diba, naglalakad kang ganyan. Shh! Iba yan. Habang naglalakad ka, isagani! Anong ibig sabihin? Kilala ka nung tumawag. Tama ang patid? Amen ang patid? Kinawag ka ng Diyos sa pangalan. Kaya kilalang kilala ka niya. Alam na alam niya ang kaya mong gawin. Alam na alam niya ang kapasidad mo. Kaya maglingkod ka sa Diyos without any excuses. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. And look at the verse. Sabi niya, tinawag ka niya sa pangalan kahit bago ka pa man makakilala sa Diyos. Hindi ka pa pinapanganak, ha? Pinagpaplanuhan ka pa lang ng magulang mo. Kilala ka na ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? At ang pangalan na yan ay tatawagin ng Diyos. Why? Next po. Your call to salvation included your call to service. Can you amen? They are the same. Parehas yan. Regardless of your job or career, you are called to full-time Christian service. No? Tinawag ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Can you amen? Amen po mga kapatid. Hindi tayo iniligtas para maging taga-Zimbabwe lang. Alam mo yung mga taga-Zimbabwe? Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Tinawag ka para maglingkod sa ating Panginoon. Shout amen. The Bible says in 2 Timothy 1 verse 9, He served us and called us to be His own people, not because of what we have done, but because of His own purpose. Amen mga kapatid? Niligtas ka, tinawag ka para sa purpose na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ano yon? Para maglingkod ka rin sa Kanya. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Anytime you lose your God-given abilities, anytime you use your God-given abilities to help others, you are fulfilling your calling. Amen na kapatid. Pag ginagamit mo yung iyong talento, yung abilidad mo para tumulong sa iyong kapwa, maglingkod sa gawain ng Diyos, you are fulfilling your calling. Totoo nga na tinawag ka ng Diyos kasi kilala ka ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Tanong, tinawag ka ba ng Diyos sa iyong pangalan? Kilala ka ba ng Diyos? Yan ang mahalaga sa lahat. The Bible says in Romans 7 verse 4, letter V, now you belong to Him who was raised from death in order that we might be useful in the service of God. Sabihin nga natin, useful. Amen? Saan tayo magiging useful? Next po, in the service of God. Amen mga kapatid? Amen. Now the question is this. Next po, question. How much of the time are you being useful in the service of God? No? Kagamit-gamit ka ba sa loob ng church? Ngayon, meron ka bang gagampanin? May ganap ba? Yung word natin. No? May ganap ka ba ngayon dito sa church? Upo lang. May ganap po ba tayo? Amen. Ano po yun? Kahit malaki man o maliit yan, alam mo na meron kang gagawin para sa Panginoon. Can you hear amen? Now, kung may gagawin ka sa loob ng church, ilang oras? Ilang oras? Hello? Matagal po ba? Hindi. No? It depends on you. Can you hear amen? Ikaw ba ay pang-display lang o pang-gamit? Ikaw ba ay palayok o flower vase? Hello? Sino sa inyo ang gusto maging flower vase lang? Ang flower vase, lagay lang dyan, pampaganda. Sige, dyan ka lang. Pero yung iba, mga palayok. Then, kagamit-gamit, nababasa, nauulan na. No? Amen mga kapatid? At yun ang mas hinahanap ng Diyos kaysa sa mga flower vase. Tama mga kapatid? Maganda naman ang bahay kung puro flower vase. Pwede ka ba magluto ron? Are you with me mga kapatid? Amen. So, ilang oras ang iyong inilalaan sa gawain ng Panginoon? Are you with me? Now, one of the things na gusto ko pong i-brought out ay marami mga tao ang dapat pumipirmi sa isang church. Bakit? Para ikaw ay magbigyan ng ministry.
at makapaglingkod din sa iba. Tama mga kapatid? Dapat mag-permis ka. Stay. Sabihin sa katabi, stay in this church. Tama mga kapatid? Kasi yung mga patalon-talon, no? Hindi ka makakapag-establish yan ng ministry. Tama mga kapatid? Baka kasi pag nakita ng pastor mo na palipat-lipat ka ng church, hindi ito mapagkakatiwalaan. Bakit? Baka kasi iwan mo rin agad-agad yung ministry na binigay sa'yo. Tama mga kapatid? Binigay ka na tagawalis ng church, maya-maya lumipat ka na, tagawalis ka naman doon. Tapos lumipat sa iba, nagpapakanta ka na. Ano bang gusto mong gawin? Are you with me mga kapatid? Amen mga kapatid? So, ang issue ngayon ay ito. Napansin namin sa maraming mga churches at sa mga church workers, kapag ayaw na nila ang ministry na binigay sa kanila, ipinapasa sa iba. Amen mga kapatid? Ang kaso ay ganito. Hindi na sila nagpaparamdam o kaya tinatamad, hindi na sila umaten sa kanilang ministry na ginagampanan. Well, that is not the meaning of a successful person must have a successor. Tama mga kapatid? Kasi ang context po ng successful person with a successor ay for leveling up. Sabihin nga natin, level up of the position. Tama mga kapatid? Lalo na sa kumpanya. Ikaw ay dating rank and file lang, ikaw ay nagiging supervisor na, kaya iiwan na muna yung iyong pwesto. Tama kapatid? Naging bisor ka, naging manager ka na, iniwan na mo ang pagiging bisor mo. You are leveling up. Can you hear amen mga kapatid? Is that clear? Hindi mo iniiwan yung kumpanya na yung pinagtatrabahuhan. Are you with me mga kapatid? Ang kaso ganito, sa church, hindi po ito kumpanya. Sabi sa katabi, hindi kumpanya. Ang church. Ano ang church? Ano yung kinakanta natin? We are family. Is it true? Pamilya po ba tayo? Kaya pag pamilya tayo, hindi ka pwedeng pumili ng magiging kapatid mo. Tama kapatid? Pwede ka mag-pray, Lord, pwede ba susunod lang, bigay mo sa amin, girl, 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 boy, boy, boy. Pero pagdating, hindi yung hiniling mo ang bibigay ng Panginoon. Lord, pwede bang ibigay mo yung mabait? O yung iba naman, ay bibigay ay sutil. Lord, pwede ba payat? Ang ibinigay, mataba. Lord, pwede bang maputi? Anong binigay? Sobra naman, brown lang. Tama mga kapatid? Amen? So, you see, hindi ka pwedeng pumili in the family kung sino ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen po mga kapatid? So, example, ganito. Sa church, ikaw ang ate, no? Ikaw kaya ang nanay, ikaw ang tatay, ikaw ang kuya. Tapos, ikaw ang mas mataas, ipinasa mo yung trabaho kay bunso. Siya nang pinaguhugas mo ng plato. Tanong nga ito, ibig sabihin ba si bunso na ang ate at hindi na ikaw ang ate? Kasi pinasa mo ang trabaho? Hindi pa rin. Tama mga kapatid? Tama po mga kapatid? Ibig sabihin po, concern ka pa rin, may pakialam ka pa rin sa iniwan mo at ipinasa mong trabaho. Tama mga kapatid? Amen po ba? Hindi mo iiwan, tapos na ako sa ministry na yan. Kaya bahala na kayo dyan. Mali. Tama po mga kapatid? Dapat may concern ka pa rin. Sabi sa katabi, may concern ka pa rin sa iyong iniwan at pinasa. Not unless may plano ka na iwan na ang pamilya na yan, ang ministry na yan. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Hallelujah. Kaya wala kang pake kahit na masunog ang sinaing, kahit na magkanda basag-basag ang mga plato. Kasi sabi mo, pinasa ko na sa kanila, bahala sila. Can I hear amen? So hindi ka rin nakatulong. Tama mga kapatid? It's more like a disaster. Now, kung ipapasa nyo man ang trabaho, ang ministry, hindi para humilata o tumambay lang. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Make sure na meron kang na-train, merong papalit sa iyo at magiging maayos ang iyong ministry. Can I hear amen? Amen po ba? Yung ipinapasa po natin ng mga trabaho ay dahil meron tayong mas mabigat na gagawin na. Gaya ng sinabi ko kanina. Ngayon ay ikaw ay manager, nagiging CEO ka na, nagiging presidente ka ng kumpanya. Kaya iniiwan mo na yung mga magagaan na trabaho para sa mga mas bata sa atin. Can you hear amen mga kapatid? Ang tawag doon ay level up, hindi downgrade. Amen mga kapatid? Nagmamature na si ate. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Hindi pang baby, hindi pang teenager ang galawan. Kasi naglilingkod ka na ng mas mataas. Can you hear amen? Why?
para magpatuloy pa rin ang church at ang ministry. Tama mga kapatid? Kasi kung thinking mo, iwanan ko na yung ministry ko, dito na ako. Ano nangyayari sa ministry? Nagkakawindang-windang lang po. Pero pag maayos ang ating pagpapasa ng trabaho, nagiging patuloy na maayos at lumalago ang ating gawain sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya sabihin sa katabi, tingnan mo ang katabi, huwag mong iwan ang ministry. Sa kabila naman, huwag mong iwan ang ministry kay bunso, ates, kuyas. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Magpakakuya ka, magpakaate ka. Amen mga kapatid? May rason kung bakit una kang pinanganak, una kang naglingkod kaysa sa mga baguhan. At alam ng Diyos yan. Amen mga kapatid? Alam ng ating Father in heaven. And God knows that God can count on you. Kaya wag mong iwan ang iyong ministry. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Do you get my point mga kapatid? Amen. 1 Corinthians 12:27. All of you together are Christ's body, and each of you is a separate and necessary part of it. Kailangan ka sa church na ito, kapatid. Sabihin sa katabi, kailangan ka sa church na ito. Amen mga kapatid? Magtanong ka lang, saan ka pwedeng ilagay, anong pwede mong gawin, then if you find out, discover it, makakatulong ka sa ministry natin. Can you hear amen? Walang malaki, walang maliit na gawain sa bahay. Tama mga kapatid? Kahit nga si Bunso, alam mo naman, nagkakalat lang yan, pero pag di ka dumapa niya, taglampaso ng kanyang damit, akala mo, nakalinis siya ng sahig, pero nadumihan naman kanyang damit. Tama mga kapatid? Walang maliit o malaki na ginagawa mo sa ating Diyos ng buhay. Ang mahalaga, may ginagawa ka sa loob ng bahay, pamilya ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. O kaya maya-maya, kanya-kanyang bit-bit na ng upuan. Are you with me mga kapatid? Amen. May natututunan po ba tayo mga kapatid? Amen. Kaya lahat po ng gagawin natin sa Diyos, importante. Sa tingin ng iba, hindi importante. Pero sa Diyos, hindi ito lalampas sa paningin ng Diyos. Can you hear amen? Para sa akin, okay lang po kahit maliit ang ginagawa mo kaysa naman sa walang ginagawa. Tama mga kapatid? Kasi yung maliliit na ginagawa mo, pag pinagsama-sama ng Diyos yan, lumalaki na rin pala. Amen mga kapatid? Amen. Hindi malaga sa Diyos kung malaki o maliit ang ginagawa mo dahil alam niya ginagawa mo ito ayon sa iyong kakayanan. Amen mga kapatid? Iba-iba kasing talento natin. May tinatawag tayong next, thinker and doer. Or both. Tama mga kapatid? Yung iba, basta ako, paglutuin mo na ako, wag mo lang akong pasagutin ng math, ha? Bahala ka dyan. Tama mga kapatid? Sabi ng iba, sige, lahat ng paperworks, give it to me. Wag mo akong pagsasaingin. Tama mga kapatid? Or yung iba, both. Are you with me mga kapatid? Amen. So, alin ka sa dalawa? Hanapin mo lang kung anong pwede mong gawin. Kapag ang isa sa pinakamaliit na parte ng katawan natin ay huminto, halimbawa yung abdo natin, yung bato, yung ugat, anong mangyayari? Anong mangyayari sa katawan? Mai-stroke ka. Magkakasakit ang katawan. Magkakasakit ang church. Kaya sabi sa katabi, galaw-galaw din. Pag ang isa sa maliliit natin mga kapatid ay hindi na gumagalaw, nagkakaproblema din ang church. Ang katawan, tama mga kapatid? Ang katawan ni Kristo. Buong katawan ay apektado. Kaya akala mo walang pakinabang ginagawa ng mga kapatid mo? Meron din yan. Sabi sa katabi, merong pakinabang. Mga kapatid? Amen po ba? Pero sa totoo lang, mahalaga sa Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya maglingkod tayo sa ating Diyos na buhay. Sabihin natin, ako ay mahalaga sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Isa pa nga po, ako'y mahalaga sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? And finally, dito po tayo magtatapos. Number 4. Lastly, because, look at that, you are commanded to serve God. Inutusan ka. Sinong nag-utos? Hindi si pastor, kundi sino? Ang Diyos. Hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ano ang utos? Let's read it on the original King James Version. Matthew 28 verse 19 to 20. Please read along with me mga kapatid. Everybody.
Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Ano ang utos? Go, humayo. Ano pa? Teach them. Make disciple. How do you make disciple? Paano dadami ang mga naniniwala kay Kristo? By teaching them. Kaya ang hinahanap ng church, ng Lord sa church, ay mga teachers of the Bible. Can you hear amen? Tanong, kaya mo na bang magturo ng Bible? Kaya mo bang ipaliwanag ang John 3:16? Kaya mo bang ipaliwanag ang Macarius? Kaya na po ba? Then you can become a disciple of the Lord. Can you hear amen naman patid? Ang hanap ng Diyos ay maraming mga manggagawa, more care leaders, more workers para lumago ang kanyang gawain. Can you hear amen? Amen. Next, for Christians, service is not an option. Not an option. Amen na kapatid? Dapat meron kang gawin. Hindi sinabi na, anak, pwede ka bang maglingkod? Parang sa bahay, anak, pwede bang magwalis ka? Pwede ba yon? O yung iba, magwalis ka! Tama po mga kapatid? Because service for Christian is not an option. It is the heart of the Christian life. Bakit ka naging Christian? Kasi tinawag ka para maglingkod sa Kanya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Last verse. Matthew 20 verse 28, your attitude is, where's that? Yan. Your attitude must be like my own. For I, sino nagsasalita? Jesus, the Messiah, did not come to be served, but to serve and to give my life. Amen mga kapatid? Bakit dumating si Kristo sa ating buhay, sa mundong ito? Not to be served, di para paglingkuran, but to serve, para maglingkod. Ibinigay ang kanyang buhay. Can you hear amen? Kasi minsan, ganito, pagdating natin sa church, nadadala natin yung isang pangit na ugali natin sa bahay. Ano po yung pangit na yon? Lahat tayo may ganon. Ayaw natin nauutusan. Tama mga kapatid? Ayaw natin na gumagawa tayo para sa ibang tao. Tama o tama? Ibig sabihin, pag hindi sila sumagot, okay lang sa inyong utusan. Tama kapatid? Pero naturalesa natin, ayaw tayong inuutusan. Ayaw natin nagagawa tayo. Can you hear amen mga kapatid? Kaya nga mula pagkabata po, di ba? Nung bata nga yung anak ko, hindi ko yan pinagbubuhat ng mabibigat. Pero pagdating sa church, nakikita mo, pinaglalampaso, pinagwawalis, sabi ng magulang, no, huwag ka nang umati ng church. Are you with me mga kapatid? Kasi iniisip ng iba, ginagawa mo ito para sa ibang tao na hindi mo kaano-ano. Amen mga kapatid? Isip nila, inaalila ka. Can you hear amen? Let me give you an example. Si Kuya Christopher natin, si Kuya Ruel natin, naging mga Spider-Man po yan. Makabit lamang po yung mga ilaw, tsaka yung mga internet connection natin dito. Amen mga kapatid? Amen po ba? Si Ordan, naranasan niya ang maglagari. Hindi ko alam kung pinaglalagari siya ng mga magulang niya. Amen mga kapatid? Si Ate Joy ay nagwawalis dito ng sahig. Si Teacher Mary ay makikita nyo nagwawalis ng sahig at naguhugas din ng mga upuan. Can you hear amen? Yung mga Sister Jeng, nung malakas pa, I can remember, naglilinis niya ng agiw ng mga electric fan. Amen na kapatid? Amen po ba? Pati si Sister Tess din. Sabi ko sa kanila, huwag na kayong umakyat sa upuan. Hindi, Pastor, okay lang. Pero alam mong hirap na hirap sila. Are you with me kapatid? Yung mga nanay natin, naririto, naglilinis ng church kapag Sabado, nagluluto para sa gawain ng Panginoon. Yung mga ibang tatay natin ay nagluluto para sa gawain ng Diyos. Can I hear amen? Amen mga kapatid? Pero wala naman po sana na mga nanay ako makita na nagmamasilya at nagpipintura. Okay po yung mga kapatid? Yung kaya lang. O kaya mga nanay na nagbabakbak ng tiles dyan. Yung kaya lang. Sabi sa nanay, yung kaya lang. Can I hear amen mga kapatid? Now, kung tatanungin nyo po sila, mga professional ba yan? May mga narating ba yan? Well, it's for you to find out.
Can you hear amen? Amen mga kapatid? Pero hindi yun ang tanong eh. Ang tanong ay, bakit nila ito ginagawa sa loob ng church? Bakit? Bakit po? Next po. Because we are saved to serve. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Ang totoong ligtas ay naglilingkod. Are you with me mga kapatid? Si Jesus nga nung dumating dito, ang ginawa niya ay maglingkod, kaya dapat po tayo rin ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Now, in terms of service and significance, saan mo gustong ubusin ang buhay mo? Saan mo gustong ubusin ang iyong lakas? Sa iyong pamilya, sa iyong career, sa iyong paboritong hobbies, sa iyong karangyaan, sa iyong kayamanan? Well, let me tell you this. None of this will have lasting significance. Tama? Malilimutan ka rin ng mga tao na tinulungan mo pag ikaw ay patay na. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Brothers and sisters, nakalagay dyan, service is the pathway to real significance. Bakit? Pag naglingkod ka sa Diyos, hindi ka makakalimutan ng ating Diyos na buhay. Lahat ng ginawa mo para sa Kanya ay may kapalit na pagpapala. Hindi lugi ang maglingkod sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, the question is, may mga excuses ka ba sa iyong buhay? Bakit ka hindi naglilingkod sa Diyos? Meron po ba mga kapatid? Sino sa inyo ang mga naglilingkod na? Taas ang kamay. Sino ang mga hindi pa naglilingkod? Taas ang kamay. Be honest. Ano ang mga excuses natin? Look at this. Tingnan niyo po. Dito po ako magtatapos. Ito po yung mga tao sa Biblia na napakaraming excuses. And let me just run down with it. Abraham was old. Matanda na. Peter was impulsive and hot-tempered. Mainitin ang ulo. Jacob was insecure. Leah was unattractive. Hindi maganda. Joseph was abused. Moses stuttered. Bulol. Gideon was poor. Mahirap ako. Samson was codependent. Emotionally attached by Delilah. Rahab was immoral. Prostitute siya. David had an affair with all kinds of family problems. Elijah was suicidal. Jeremiah was depressed. Jonah was reluctant. Naomi was a widow. John the Baptist was eccentric to say the least. Peter was impulsive and hot-tempered. Martha worried a lot. The Samaritan woman had several failed marriages. Zacchaeus was unpopular. Thomas had doubts. Paul had poor health, sakitin. Timothy was timid, mahiyain. Wow, that is quite a lot of excuses or misfits. Marami ang hindi qualified, but God used each of them in His service. Can I hear amen? Amen mga kapatid? Hindi man ikaw ang nagsulat ng Biblia, nakasulat naman ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kaya ka pa rin gamitin ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Again, next, pakibasa natin for Christians. Taas ang kamay ng mga Christians. Service is not optional. Isa pa nga po, for Christians, service is not optional. May natutunan po ba kayo? Sige po, tayo tayong lahat. What is our Macarius Challenge, everybody? Make your life useful. Choose to serve God. Isa pa nga po, make your life useful. Choose to serve God. Ayun na kapatid, use your life for Jesus. Lagi niyang aalalahanin ang lahat ng iyong ginagawa. Amen na kapatid? And when you use your service, your life for service to the Lord, it will give you pleasure and gain. Gaya ng sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain, pakinabang. Amen na kapatid? So when you use your life for God, then you can change one soul at a time in your world. Brothers and sisters, mahal ka ng Diyos at mahal ng Diyos ang iyong mga mahal sa buhay at ang iyong mga kapwa, mag-aaral, kapwa, katrabaho, mga kapitbahay. So why don't you serve God? Amen mga kapatid? Kagaya ng inawit natin kanina, kailan pa ibibigay ang iyong buhay at lakas? Kailan pa nga ba? Sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal,
kailan itatanyag. Kung wala na bang pagkakataon at huli na ang lahat, brothers and sisters, maglingkod ka na sa Panginoon. Can you amen? Make your life useful. Choose to serve God. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay hindi kalugihan at laging puno ng pakinabang. Amen mga kapatid? Let us pray. Father God, thank you so much. Sapagkat sa araw na ito, you have stirred up our spirit in terms of our ministry or service for you, Lord. Panginoon, salamat po sapagkat nung nagsisimula pa lang kami, kakaunti ang mga leaders, mga care leaders sa iglesyang ito. And yet, Lord, nakita nyo po ang katapatan ng bawat isa. Kaya naman, Lord, maging sa mga bata noon na nagsilaki na, they also aim, they have their goals in life na makatayo din at makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ayon sa kanilang kakayanan. And Lord, right now, as prayer for each and every one of us since February at up until this month, that we need to pray for more laborers and workers, care leaders sa aming church. Panginoon, ihanda mo po ang bawat isang naririto upang patuloy po na kami makapaglingkod sa iyo. And we are not just members or just attenders of this church, but rather we are all care leaders. Because we care just as you care for us, Lord. Upang patuloy po na kapag marami ng mga kaluluwa ang umattend sa church na ito, hindi rin sila mapapabayaan. Sila ay maalagaan at mapapakain ng yung purong salita. Walang iba kundi ang yung salita, Panginoon, ang Biblia. Kaya Lord, patuloy mo pong kausapin ang buhay ng bawat isa. Katukin mo po ang puso ng bawat isa. At ipakita mo sa kanila kung saan sila magaling. At from there, Lord, ay patuloy po ipakita nyo sa kanila ang ministry na kaya nilang gawin. Sapagkat walang malaki o maliit na paglilingkod sa iyo. Ang mahalaga ay meron kaming ginagawa para sa iyong gawain, sa iyong tahanan. And after all, we are family. Dapat lahat kami nagtutulungan. Hindi kami naglilingkod para sa ibang tao, kundi kami ay naglilingkod dahil kapatid namin ang mga narito sa church. Kami ay pamilya, Panginoon. So we will contribute, we will give our best contribution para sa ikabubuti ng pamilya ng Diyos. Lord, you have put us in this OCW MMI family sa Pampanga. Kaya naniniwala kami, ang lahat ng narito ay maglilingkod sa iyo ng buong katapatan, maglilingkod sa iyo ng buong kasiyahan, at ibibigay ang kanilang buhay hanggang sa ikaw ay dumating. Salamat ng marami, Ama, pagkat patuloy po na binigyan mo kami ng katalinuhan at ng iyong mga salita na hindi nagmamaliw. Ito po ang aming samo at panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. At lahat ng maglilingkod ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Amen. Ano po ang ating Macarius Challenge? Make your life useful. Choose to serve God. To God be all the glory. Amen mga kapatid? Are you blessed? Super. Sige po, kung kayo po ay na-bless, tayo po ay mag-bless din sa ating gawain ng Panginoon. Thank you so much, Pastor Gan.